Bago ang lahat, hindi na puro Lakers yung content ko ngayon, San Antonio at OKC na. May mga fans naman na hindi natuwa sa lumabas na clip about kay Wembanyama na binulungan niya yung dalawa niyang enforcer para sa hard foul. At ngayon, pinipilit na i-criticize yung mga player ng San Antonio na dirty player, lalo na yung ginawa ni Plumlee kay Pinoy Kuno, Jared McCain. Pero ngayon parang mas gugustuhin mo na lang tawagin kang dirty player kaysa flapper dahil nga sa nangyayari sa series. So nakadepende na lang yun kung dirty player versus flapper or unethical hooper sa Game 7. Marami din kasing nag-criticize talaga dito sa OKC dahil sa mga hindi natatawagang foul. Marami rin naman yung nag-criticize dito sa San Antonio, mga nasa 3 fans. Mukhang hindi rin sanay ang mga fans ngayon sa NBA sa pisikalan. Dahil si Bol Bol galing NBA biglang nanibago nung naglaro sa PBA, nakaramdam ng totoong pisikalan sa game. Dalong Game 6, ilang beses nakita na pinipisikal ni Wemby si Lu Dort at hindi rin naman natatawagan ng foul. Yung mukha pa nga ni Stephon Castle habang nakatingin kay Lu Dort parang hindi papahuli ng buhay. Gigil na gigil. Base pa sa mga fans, tinuruan daw kasi ni Wemby yung dalawa nilang enforcer na gumawa ng bad play or pisikalin yung mga player ng Thunder. Sa TikTok nga, ilang fans yung nagpresenta na sila na lang yung gagawa ng masamang play dito sa mga OKC player. Papasok ng Game 7, ito yung mga player na may mataas din na plus-minus rating or may magandang nilalaro sa playoffs. Mostly San Antonio at Knicks player. May naligaw lang ding OKC player, si AJ Mitchell na top 8 at si Caruso na top 12. Ang nasa taas nun, si Bronson, Towns, Wemby, OG, ito yung mga top player. Si Dylan Harper naman pang number 11. Nag-iisa siyang rookie na kasama sa may mataas na plus-minus rating. Sa West Finals, nag-a-average si Harper ng 12 points, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal, 43 and 29%. Iisa lang din ang mantra ni Harper, kapag nasa loob siya ng paint, unstoppable na siya dahil mostly ng score ni Harper galing sa paint. Sa total na 72 points ni Harper, around 40 to 42 points ang nagawa niya sa loob ng paint. Lagi nga lang nadidelay si Harper dahil kapag papasok siya ng lane, may nakabantay sa kanyang natutumba. Malumanay din kasing sumagot si Harper sa mga interview. Dahil hindi niya pinansin yung mga nag-criticize sa kanila. Ang mindset lang ng San Antonio ngayon manalo sa Game 7. So bukas pa yung Game 7, ngayon pa lang meron ng mga website ang tinatayaan kung si Scott Foster ba ay magiging referee ng Game 7. Parehas pa namang minentor ni Chris Paul si Wemby at si SGA. Dinismiss din ni Chris Paul yung narrative na si Wemby napapagod na sa 7-game series at 1 day lang kasi ang pahinga. Above average din si Wemby sa kanyang minutes na meron ngayon 37 per game na meron siyang 28 points, 11 rebounds, 3 assists at 3 blocks. Ang pangalawang scorer kasi sa kanya si Stephon Castle, 18 points, 4 rebounds at 7 assists. Dalawang game din na tahimik si Wemby, hindi masyadong sumasagot sa interview nito mga nakaraan. Sa Thunder naman wala si Jalen Williams at si AJ Mitchell. Wala yung kanilang necessary ball handler at scorer. Saka isa lang din naman ang palatandaan ko dyan sa nakarang 6 na games kung sino ang tagilid na team. Kapag si Boy Tawa hindi na makatawa, tagilid yung Thunder. Pero kapag nakakatawa pa siya, tagilid yung San Antonio. Base pa kay SGA, nasa linya ng Pacers at Nuggets yung San Antonio na kayang sumabay sa kanila sa Game 7. Tinawag din niyang biggest game of his career yung Game 7 kontra sa San Antonio. Dahil na-expose siya ng todo. Yung versus Lakers at Suns, hindi naman ganon ang nangyari kay SGA dati. Nung last 2025 season or playoffs, si SGA merong 233 out of 504 sa field. At nasa 190 out of 207 sa free throws. Mas mataas yung field goals niya kontra sa free throws nung nakaraang taon. Ngayong playoffs naman na sinasabing na-expose si SGA, mas marami kasi siyang free throws kaysa field goals. Sa 14 games so far, 120 out of 264 sa field goals at nasa 123 out of 137 sa free throws. Sa 2025 din, sa total na 14 games, meron si SGA na 9 games na nakascore ng 30 or more points. Sa 2026 playoffs naman, sa 14 games din, meron lang si SGA na 5 games na nakascore siya ng 30 or more at pareho lang din na 3 games kay SGA na umiscore siya ng below 20 points. Nakadepende na rin sa Game 7 kung papayagan ulit na maging physical yung San Antonio dahil doon na-expose yung Thunder.
Pero ang may biggest game talaga doon dapat si Holmgren eh. Kailangan niya mag-step up sa Game 7. Totally na shutdown siya sa West Finals ni Wembanyama.